Hi guys, welcome back again to my YouTube channel. This is Devon the Great, and for today it's Christmas Day. It's Christmas season, right Kayla? It's December 26, 2020. And for today, nandito kami ngayon sa Lagundi, Rizal para pumunta sa isang kilalang farm. Ang pangalan ng farm is CBM Orca Farm. Yeah. So try namin doon. Actually na-browse lang namin to through friends, no? And ang highlight dito is pwede kang marami daw highlights eh. Pwede kang mag-feeding ng hayop, pwede kang mag-fishing, pwede kang mag-boating, pwede kang we still don't know kung anong meron sa loob, pero malapit na kami sa location. Nandito na nga kami sa Lagundi, Rizal area. 5 minutes. So around 5 minutes nandoon na kami sa location. So guys, samahan nyo kami, hindi na namin patatagalin, and itutour namin kayo doon pagdating namin doon. Alright? So see you there! Bye! Bye! Alright. So yun guys, no, kasama ko ang aking buong tribo. Yan ang aking buong tribo, yan, may bangag pa, oh. Droga pa more. So yun nga guys, no, anyway, nandito na nga kami malapit sa location, and kung mapapansin natin yung hinamahin sound please. Kung mapapansin natin yung way na dadaanan natin is medyo magubat. Yan, medyo masukal. Yan. Siyempre farm nga yung pupuntahan, natural, mapuno. Anyway, ayun, mukhang isang larawan ng hindi naman siya ganong matao yung pupuntahan namin. Even though it's holiday at walang pasok. So yung iba kasi nasa Tagaytay, Baguio, pero kami mas pinili namin yung magpunta sa farm. So yun, ito na yung lugar. Tingnan natin kung, pero base sa sabi ng aming mga friends, maganda raw yung review nito ng lugar na to. So malalaman natin mamaya lang yan. Actually less than 5 minutes nandoon na nga kami. Ayan na kasi yung location, oh, yan, lapit na namin, oh. So guys, palagay ko ito na yan, CBM Orchards and Eco Park now open. Ano po pangalan sir? Ambrosio. Ambrosio po. First name po? Stevenson Ambrosio. Tabi lang muna tayo sir at maglagtay lang mga pangalan. Okay po, dalawang sasakyan po kami sir, ha. Salamat po. Tabi lang po. Okay. So guys, we are here right now sa farm, and kailangan muna natin mag-vlog. And ando doon yung way na pupuntahan natin. Ha, di ba? Ang putya farm ang pupuntahan. Naka high heels. Ang putya, lupit talaga nitong pinsan ko na to. Naka high heels. Ano mga galawan? Pwede to, pwede. Mga pangalan lang po. So, yun guys, no? Ayon daw sa guard, pag ito ay dumiretso kami, may mga 1 kilometro pa ang layo. So nasa kaduluduluhan pa yung pinakang tinatawag nilang campsite. Ayan, nakikita nyo ba yung mga puno na yan? May mga signage siya na bawal pumitas ng bunga. No? So ibig sabihin, maraming mga prutas na ano ba to? Nagbubunga. Ay, nagbubunga yung mga prutas. So kaya naka-signage doon na bawal pumitas ng bunga. Ayan, oh, yan, linaw-linaw. Mga pomelo. So, di ba, ang daming prutas doon na tayong nakita, mga pomelo. Sayang, gin na lang ang kulay, gin pomelo na. Good morning. Good morning po. Pwede ko makuha yung apelido, sir? Ambrosio po. Ambrosio. Diretso na po kayo, meron tayong gagayad dyan, sir, ha? Alright, sir. Naka-timbre po kami kay Ma'am Julie. Alright sir, Merry Christmas! Happy New Year! Happy New Year! So that's it guys, ito na yung farm, pababa na kami. And I think siguro yun na yata yung feeding animals. Tapos may mga pabo.
Or they call it ostrich ba? Hindi. In English, it's paddle. In English, it's pebble. So, ang kagandahan dito guys, pag nakarating ka, yan, mayroon agad tour guide na mag-a-assist sa'yo. Yan, basically, may nakasulat naman sa shirt niya na tour guide siya. Yung naninipa-nipa pa nga siya ng pato na nakaharang dyan. Nakita niyo ba yun? Hinipa niya pa yung pato eh. So basically, this is the farm. Ito yung farm at and ito yung pinakang kubo mo na siguro re-rentahan. Yun o, so diba, ganda. Wow, sarap diba? Naka-tent sila. So dahil nakabook kami, so meron kaming slot na pepwestuhan base dun sa kinausap namin through online. Ta-type nyo lang dun sa Facebook yung CBM Orca Park. And yun. Okay. So ito yung pre-rentahan namin. Opo, maganda po yan. Alright. May bed po yan, pwede yung mga bata. Sir, pag magpi-feed ng mga yun sa mga animals, saan ba sir yung pupuntahan namin? Ano sir, dito po sa mini zoo. Hindi naman kalayuan. Hindi naman po sir. Yan lang po. Alright. So pwede na rin namin libot-libutin Opo, siya. parang So ito basically yung yung binigay sa aming slot. Opo. Okay. So ito yung kubo. Magkano nga to sir? Day tour po ba kayo? Overnight? Overnight po. Hanggang whole day lang kami sir, hanggang night lang kami, pero hindi siya overnight. Siguro mga 7, 8, 9 alis na kami, ganun. May ilaw ba rito sa gabi sir? Meron po sir. Okay. Yan po mga puno. May ilaw po yung mga puno ng mga. Okay. Bali sir, ito ang whole day natin ito is 1.5. 1.5. Yes, so, tama naman yun. Tama naman yung ano. Overnight niya 2,000. Ang overnight niya is 2,000. Ano ba ang kino-consider na overnight pag inabot na ng 10 onwards, 10 PM onwards? Pagpasok niyo ng ganitong oras sir, ganitong oras dito. Overnight. Okay. Ay, hindi kami ano. Okay. Hanggang gabi lang kami. 1.5 lang sir. Alright, sige. So, paano ba ito? Babayaran na to ngayon? Ako sir, gagawa natin ng resibo. Okay. Sige sir, pag nandito muna yung family dito. Para ma-edit. Mamaya. Ha? Okay. Sige sir. So yun, ito ang environment ng Orca Farm. Wait lang, Kila, come here, come. So yun, kanya-kanyang campsite, kanya-kanyang cottage. And ang cost ng bawat cottage is 1,500. 1,500. Sir, pakiulit lang sir. Pag whole day, 1,500. Pag overnight, 2,000 pesos yung ganitong klase. Ang kagandahan sa kanya, meron siyang yan, katre. No, may ilaw siya, may electric fan siya, meron siyang table and everything. Then bahala ka na lang mamili kung Lahat 150 daw yan, no? Pwede natin po Ilagay dito. ito 150. Pwede daw ilagay dito. Kunyari walang lamesa man. Pwede daw i-rent. Palagay ko dito na lang tayo, wag doon. Dito na lang. Dito na lang. Kuya, pag umaraw. Dito na lang kami, sir. So yun nga, instead na dito kami, ito na lang yung pinili namin. Kasi malaking bagay to consider is yung araw pagdating ng tanghali. Kung saan magpo-fall yung araw. So at least kahit paano may puno siya. And ayun. So yun nga guys, no, paunti-unting dumarating yung mga visitors dito sa lugar na to. And mamaya papasyal namin kayo paano mag-feed ng animals sa farm. So guys, nandito na nga kami sa loob ng kubo and part of it. So siyempre, tulad nga nung sinabi ko, ang provided niya sa kubo na to, meron siyang electric fan, dalawang electric fan, meron siyang ang tawag niyan, papag. Yan, may papag siya. And siguro 9 to 10 packs ang kasya. And yun, kung medyo malaki yung membro ng pamilya, pwede kayong maglagay ng extrang lamesa dyan.
which is i-rent nyo for another 150 pesos. Iwan mo nga muna ako nito, please, dali lang. Ito to! Kanini? Iwan mo lang ako. Tayo magsasyabu-syabu. Yun, para tayo nag-sangyup. Hindi ko yata mainit. Ito na lang kayo. Eh, mainit na ba? Ano da? Baba mo dyan. Ano? Tara. Saka na ako makiwa. Mainit ka ba? Ako eh. Bagal mo eh. So, yun. Start na tayo mag libot-libot. Anyway, ang una namin pupuntahan is yung puso na yun. Nakikita yung puso na yun. Isa sa mga attraction yun. So, aakyatin natin. Right, Kayla? Right. Oh. Matarik siya, matarik. Matarik. Pagbabaang din medyo delikado. Alright. Para lang marating yung puso na yan. Yung puso ng saging na yan. So, yun. Anyway. So, nandito na nga kami sa taas. And wow! Kita nyo naman guys yung kapaligiran. Diba? Nature na nature. Nakahinga lang. Siguro nandoon yung mga pag-feed ng mga animals. Iba't ibang hayop. And I don't know kung ano man yung kubo na yun meron doon. Siguro kasama pa rin sa mga activities yun. And ano pa ba? And then ayun yung mga kubo natin. Yung kubo namin, yung inirentahan namin is nandoon. So ayun, pababa na kami. Sorry, hindi na namin nagawa magpa-picture dyan sa puso na yan. Dahil medyo natakot yung aking anak. Dahil afraid of the heights. Medyo matarik kasi. So anyway, pababa na nga kami dito. And siguro isa siya sa pinaka-highlight nitong Orchard Park na ito. So yun, bumababa na sila. Oh, yun. Diba kanina may mini-mention ako sa vlog ko na bawal pumitas. So ito yung mga halaman na yun. Ito yung mga bunga na yun. Yung suha. Alright, so tatanungin natin ngayon kung magkano ang kanilang suha. Ay, huwag na yan. Sir, ito ba yung dyan sa mga puno dyan? Fresh from the farm? Magkano naman yan ganyan, sir? 300 po. Kung saan area. So yun, no? 300. So parang namalabas sa 30 lang. Eh, ang mahal kaya sa Manila niyan. Ito sir, yung dalandan sir, magkano? 30 boss. Ganon din yan. From the farm din yan. Okay, 30. Ding, gura ano ini duman sa ano? Ayan. 50? Ayo? Okay, so yun. Yun pala yung difference. Anyway, so ito yung nakita natin kanina ng mga dinaanan natin na bawal pumitas. So ito yung mga bunga niya, yung mga suha na yan. Diba? So business wise, ang masarap dito habang nagtutur ka na, nagninegosyo ka pa. Kaya si mother, yan, bumili ng isang sakong suha and dalandan. Siyempre, kailangan natin. Dahil Christmas ngayon at mag-New Year. So, ideal tong mga bilog-bilog. So, mura, di ba? 30 isa. And yung isa naman. Magkano yung kilo ng dalandan? 30? Yung suha, magkano? 300. Oh, 300. So yun guys, no, nag-ask kami ng tour guide para sa pagpunta dun sa pinaka-farm, sa mga hayop, pag-feed ng hayop. So without the tour guide, hindi mo alam kung ano yung available, ano yung hindi. So yung payment niyan is magkano nga sir? Ikaw na lang magsabi. Magkano ba ang fees natin sa pag-tour guide? Usually, magkano?
Depende yun sir kung Depende. magkano ibigay nyo. Kalooban nyo po. Ayun. Wala. So yun naman pala. May kalooban. Ibig sabihin, it's up to you kung gusto mong magbigay yun. Siyempre, ano yan, negosyo yan. So anyway, magpapasama tayo sa isang tour guide and ipapasyal na tayo dun sa mga kung saan nakalocate yung mga hayop at sir, magkano magpa-feed ng animal? 20 pesos po sa akin. 20 pesos. Basta feeds yun pag ginagamit ko. Pero kapag dahon na. Available naman yung feeds. Available. Oh, so yun guys, puntahan natin at alamin natin kung saan ba yung location na yan. Ayan oh. You see? What do you call that one? Come on. Oh, come to daddy, dali. You see what is that one? Ay wow. It's a goat. Say hi. Hi, girl. You see? Hello, sheep. It's a sheep. Hi, sheep. Oh, you see? How about you take picture with the ship? Actually guys, kasi yung aming anak is ngayon pa lang nakakakita ng tunay na sheep. Hailey! You see? Come here. You go there, you go there. Dali. So you want to see more animals? It's a reindeer. It's a reindeer. Come on. So una yung mga tawag yan, usa pala yung tawag dyan. Tupak. Alright. Sheep. Alright, next is yan. Pababa kami na. Wait lang. You hold mommy, you hold mommy. Ay, wow! You see that one, Kayla? Ooh. Hold mommy, you hold mommy. Baka may nag-strike sa dalawang sabay. So ayun, meron siyang ano bang tawag niyan, sir? Usa. Ayan, meron siyang usa. Hila, oh, may usa. It's a reindeer, oh. Wow, it's a reindeer. Kalayuan, yun, meron namang ang aswan. Yeah. Diba? Oh, diba? You see, Kayla, the ducks, oh? Swan ba? Sorry naman. Oh, you can see. Yan, oh, pagpakain ka, oh. One, two, three, smile. Oh. One more. Oh. This here. Ostrich. Nangingitlog ba to, sir? Nangitlog na ba to? Lalaki? Ah, okay. Yummy, yummy, oh. So, yun, tuloy-tuloy ang pasyal. And still, itong binabaybay namin is part pa rin ng mini zoo. Close encounter sa mga hayop. And tapos na kami sa mga ostrich, pusa, mga swan. And next is, hindi ko pa alam. So tinutour tayo na meron tayong kasamang tour guide. And yun, nagbigay na siya ng sign na dito tayo sa way na to.
Kayla. Swing, swing, swing. So are you happy? Yes. Are you happy? Yes, look at the screen. So guys, nandito nga kami ngayon sa aming nirentahang kubo and we're just having fun kasi inabot kami ng ulan, so may ulan-ulan na nagaganap. So part of it, bilang nagkakatuwa, medyo nagkaroon kami ng konting inuman at ito ang pinakasentro ng aming topic. Kaya napakagwapo kong pinsan. Tingin mo na pinsan? Pwedeng malin, pero hindi pwedeng angkinin. Kasi marami nagmamahal. Yes! No, actually, itong mga kasama ko ngayon is Yun na ako mga tribo ko to, mga original kong pinsan to, pamangkin, pinsan, pero to original ko tong pinsan. Pwede mo siyang mahalin, pero Hindi pwedeng angkinin. yeah. Ang gwapo. Kasi hindi yan nag-iisa, marami sila. Yeah. Uy na, lumalabas na yun. Lumalabas na ito to. Buga na to. Yari ka sa asawa ko yan. Mamaya, So guys, gusto ko lang ipaintindi sa inyo na sa tribo namin, likas talaga kami magagandang lalaki. Tama pinsan? yan. Hindi kami kagwapuhan, pero mapil kami. Yeah! So, yun guys, no? So I guess dito ko na lang siguro tatapusin ang aking vlog for today. And again, para po sa mga gustong pumunta dito sa may CVM Orca Park, dito sa may Rizal, all I can say is maganda yung place. And marami kang pwede maging activities like if you want to go for biking, fishing, boating, or even try to visit the mini zoo. And at the same time, yung place niya is yun, yung very convenient siya. I mean guys, kung mayroon kang 50 pesos, saan pa ba makakapunta yung 50 pesos mo for today? Para maghanap ng isang venue, no? So dito, ang charge mo lang dito is 50 pesos per head. Meron ka ng resort, meron ka ng venue na kubo. Ang kubo nito, again, ulitin ko, it's 1,500 pesos. Covering, meron na siyang kasamang kuryente. Meron na siyang papag. So siguro good for 12 packs ito or more. And napaka-convenient ng place niya. Very relaxing ng place niya. So yun guys. So kung ikaw ay mag-overnight, magkano nga ba? Pero for us, we just pay only 50 pesos for the whole day. 100 pesos for the overnight. So napakamura nun guys. So kung meron kang 50 pesos at gusto niyo mag-trip mga magbabarkada, so saan mo makakarating yung 50 pesos niyo for today? Right? So dito lang yan sa may CVM Orca Farm. Alright guys. So see you again to my next vlog. This is Devon the Great. See you and God bless.